Itinutuloy na isang malaking dagok para sa mga otoridad ang naganap na hostage crisis sa Luneta, kung saan 8 Hong Kong nationals ang namatay noong 2010. Kaya para siguraduhin daw, partner, na hindi na ito mauulit, ang PNP ay nagpakitang gila sa kanilang paghahanda. Kasabay ng 2 putok mula sa mga sniper na tumama sa 2 pakwan, sinugod ng mga membro ng Crisis Action Force ng Philippine National Police ang building na ito. Mula sa putok ng trapel ang 2 membro ng Elite Force. Sabay pasok naman sa ground floor ang mga kasamahan nila. Pagkalipas ng ilang saglit, inilabas ang mga hostage na loob. Maya-maya isang kahon na may lamang improvised explosive device ang nilabas palayo mula sa gusali. Isang membro ng bomb squad ang lumapit. Chinek ang kahon at pinasabog ito gamit ang water diffuser. Pero ang trabaho ng CAF hindi natapos sa pagputok ng bomba. May mga nakatakas na terorista sakay ng bus, pero hindi sila nakalayo dahil agad silang hinarang ng isang B-150 ng Special Action Force. Isang hudyat, pinasok ng mga komando ang bus. Nahuli ang mga nakatakas na terorista. Ganitong mga senaryo ang pinagkahandaan ng CAF. Sila ang tugon ng PNP para maiwasang maulit pa ang madugong Quirino Grandstand incident na kung saan 8 Hong Kong national ang nasawi nang i-hostage sila ng isang pulis. Sometimes there are circumstances which are beyond our control also. But we always learn from incidents of the past and we try to take it from there. Sabi pa ni Bartolome, hindi matatapos sa demo ang pagsasanay ng CAF. Kailangan pa rin nila on their own i-enhance yung kanilang skills either individually, by team, or as a unit, not necessarily as yung Crisis Action Force. Errol Cabatbat, News 5. Sa kabila ng kapansanan, honor student ang 14 anyos na dalagitang namatay matapos tangayin ng agos sa isang creek sa kasagsagan ng ulan kahapon. Ang problema, posible pong maulit ang trahedyang nangyari kagabi sa kanyang mga kapitbahay. Napapaiyak na lang si Aling Marites habang hawak ang mga bagong notebook, sapatos at bag ng 14 anyos sa pamangkin na si Janelle. Hindi na ito magagamit pa ng dalagita sa darating na pasukan. Patay si Janelle matapos mahulog sa creek habang tumatawid sa tulay sa Freedom Park sa Batasan Hills sa kasagsagan ng malakas na ulan kahapon. Ako po nag-attitude sa school. Pero po talagang tinutukan ko yung special child na po na yun. Alam po, ngayon pasukan wala na po siya. Susunduin lang daw sana noon ni Janelle at ng kanyang mga kapatid ang ama na na-stranded at walang payong. Kahawak po kami, kaso lang nakabitiw siya. Doble ang panghihinayang ng mga kaanak at kaibigan ng dalagita, lalo't isa siya sa mga nangunguna sa kanilang klase. Katunayan niyan ang di mabilang niyang medalya. Ang ilang kaibigan niya idinaan na lang sa senyas ang huling mensahe sa kaibigan. Hi! Big you! Joya! I love you! Hiling naman ng pamilya ni Janelle mapagawa ang tulay kung saan nalaglag ang dalagita. Lumulubog daw kasi ito tuwing malakas ang ulan. Ang problema, wala pang pondo ang lokal na pamahalaan para mapagawa ang tulay. Kaya payo na lang nila sa mga residente, magdoble ingat. Franz Noguera, News 5. Ay napakadali lagyan lang ng halang dun sa may tabi, hindi naman masyadong magastos yun. Aksyon na agad. Bistado ang pambablackmail ng isang 15 anyos na high school student sa Maynila sa kanyang kaklase. Sumbong ng biktima, bina-blackmail daw siya ng nakilalang babae sa Facebook na kung hindi magbibigay ng pera ay ikakalat nito ang ipinadala niyang hubad na litrato. Agad nagsumbong ang pamilya ng biktima sa NBI at dito na ikinasa ang entrapment operation. Doon na rin nabuko na peke pala ang babaeng nakaibigan at ang kachat lang pala niya ay ang kaklase niyang lalaki na agad ding in-expel sa eskwelahan. Sa ngayon, nag-uusap ang pamilya ng suspect at biktima kung anong mangyayari sa kaso dahil menor de edad ang suspect. Isang lola naman ang nadulas sa loob ng banyo sa QC. Bukod sa hindi na makabangon, wala pa pala siyang kasama sa bahay. Kaya Rescue 5 saklolohan niyo. Nakupo sa tabi ng inidoro si Lola Pasita Baroga nang abutan namin sa kanilang bahay sa Novaliches QC. Wala raw kasama sa bahay si Lola, kaya posibleng nadulas ito sa loob ng banyo. Dito, walang tama.
Ay, masakit na. Pag-ayat, kanina ang tagal ko lang dito eh. Matapos malagyan ng C-collar, chinek namin ang dinaray na balakang ni Lola. Okay lang masakit. Kaya hindi ako makabangon eh. Napansin namin may pagkaulyanin na si Lola. Gano'ng katagal na kayo nakupo dito? Mas malamig ang semento at saka maganda ang pakiramdam ko. Nilagyan namin ng spring ang tuhod ni Lola at hiniga sa spine board. Ayon sa kapitbahay ni Lola Pasita, 2 araw na raw na hindi lumalabas ng bahay ang matanda. Walang taong sumasagot. Pero alam nila, nasa loob. Ngayon, nakita namin si Lola, nandun siya sa banyo, nakalipasay nga siya. Sa ambulansya, patuloy naming minonitor ang kondisyon ni Lola. Wala naman tayo itong nakikita ng problema kundi posibleng hip dislocation o fracture. Matapos ang x-ray, kumpirmadong na-dislocate ang balakang ni Lola. Aldis Ignacio, Rescue 5. Ulitin po namin sa anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Hotel, spa at daycare para sa mga aso. Yan po ngayon ang mga bagong nauusong amenities para sa inyong mga pet. Kung saan meron yan, alamin natin sa report na ito. Nahihirapan ka bang iwanan mag-isa sa bahay ang alaga mong aso habang nasa trabaho? O kaya naman ay hindi makapagbakasyon dahil walang maiiwan para mag-alaga nito? Huwag nang mag-alala dahil meron nang magbabantay kay Bantay, a home away from home, ika nga, ng The Dog Park sa Pasig. We wanted the space na sobrang open. So kung mapapansin nyo, kahit yung kwarto nila, sobrang laki ng kwarto nila compared sa iba. Dito may inflatable pool para sa doggies na gustong magpalamig. Meron din silang overnight stay. Yung main services namin, lodging and daycare para sa dogs. Meron din po kaming grooming na dito, you can have your dog groomed here or pwede namin puntahan yung cliente. Sa halagang 500 pesos per night, depende sa laki ni Bantay, masisiguro mo nang matutulog ng mahimbing at busog pa ang pinakamamahal niyong alaga. Kung problema niyo naman ang pag-iiwanan sa inyong aso habang kayo'y nasa mall, sagot na ng Pooch Park yan sa Cubao. 50 pesos ang bayad kada oras. At habang nandito, pwede mong ipa-hair spa o kaya pa-hot oil treatment ang inyong mga alaga. Ang halaga ng dalawang serbisyong yan, nasa 160 pesos. Presto! Instant makeover na si Bantay. Maluhong pag-aalaga o pagpapagandaman ang tingin ng ilan sa mga ganitong serbisyo. Para sa kanilang mga amo, ang mahalaga ay maramdaman ng kanilang alaga ang kanilang pagmamahal. Naomi Dairy, News 5. Showbiz naman po tayo mga kapatid. Tuloy-tuloy pa rin ang Jessica Sanchez fever sa Estados Unidos. Sa katunayan, halos walang pahinga ang dalaga sa dami ng kanyang mga guestings. At sa Pinas naman, bumida. O ang Pilipinas ay bumida sa latest Born Legacy trailer. Panoorin po natin. Isang linggo pa lang ang nakakaraan buhat ng American Idol Season 11 finale. Pero laman na ng iba't ibang morning show sa Amerika, si runner-up Jessica Sanchez. Nitong Martes, guest si Jessica sa Live with Kelly. Sinundan ito ng guesting sa Good Day New York kinabukasan. At kahapon lang, muling pinabilib ni Jessica ang American viewers nang bumirit siya sa Today Show ng NBC. One-on-one pa siya ng host ng show na si Matt Lauer, kung saan muli niyang giniit na wala siyang panghihinayan sa naging resulta ng kompetisyon. Not at all. I mean, there's been some bumpy moments in the competition, but I made it to the finale, so I have no regrets at all. Inilabas na ng Universal Pictures ang bagong trailer para sa pelikulang Born Legacy. This time, kasama na ang ilang eksenang kinunan dito sa Pilipinas. Nandyan yung tumawid si Jeremy Renner sa mga kable ng kuryente sa Malate. Nakipaghabulan din siya habang sakay ng motorsiklo sa Santa Mesa. Take note, kita ang mga jeep sa eksena. Nandyan din ang habulan sa warehouse ng Navotas Fishport. Mapapanood ang Born Legacy ngayong Agosto. MJ Marfori, News 5.
Balita naman tayo mula sa internet, ibang klase naman ang naimbento sa Japan. Nakagawa kasi sila ng application sa cellphone, nakakapag-detect po ng radiation. Tumaas kasi ang demand para sa mga radiation meter matapos masira ang Fukushima nuclear plant noong nakaraang taon po yan. Pangamba ng mga magulang, tuluyan ng kumalat ang radiation sa kanilang paligid. Mabibili po ito sa Japan ngayong Hulyo. By the way, lumindol po doon kanina sa Japan ulit. Samantala, muli namang paalala sa mga motorista itong susunod natin. Ingat po kayo sa pagmamaneho. Arestado ang motorista na ito dahil sa pagmamaneho ng lawnmower sa kalsada. Bumangga pa siya sa isang poste. Yun pala, nakainom itong driver na ito. Samantala, huli naman sa CCTV ang pagragasa ng kotse sa loob ng isang bar sa Minnesota. Hinala ng mga pulis, inatake ang babaeng driver ng pickup truck na yun. 3 naipit sa aksidente pero agad naman silang isinugod sa ospital. Pinadiretso naman na isang lalaki ang kanyang